Hello guys, ayan mag-reaction video naman muna tayo dito sa kaganapan ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa politika mga bayan. Nagsampa ng libel case si Congressman Leandro Libeste laban kay Yusek Claire Castro mga bayan. Dahil di umano sa pagbinta ni Congressman Leonardo ng kanyang solar company. Ayan mga bayan. So, shoutout muna tayo kay Sir Sacorasan at kay Ate Isra nandyan sa Amerika at kay Ma'am Bing-ang, Ma'am Surina at sa lahat ng aking viewers dyan. Mega love shoutout. God bless sa inyong lahat. Ayan, panoorin muna natin to. Medyo mahina lang yung audio mga bayan tsagaan nyo na lang. Mahina yung nakuha nating audio ng video eh. Sa labas! Sa labas! Para maluwag! Susok ba? Uy, naka-off yung mic. Tayo po ay may nakatuan ng pagkatapos pa para sa habang talakayan. Unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Batang bata pa rin. para mag-file ng Matapang na. kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pamumurakot.
dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is a malicious Request ko attack. na lang tayo. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time Yes, to respond. yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Aspinet po tayo. Yan. Aspinet. O, yun yung pagkatapos nang nagsampa sila ng live case at itong susunod na video ng mga bayan ay yung nagpa press conference siya doon sa loob ng forward natin ng bahagya. So ayan, nasa room na siya. Sinasabi niyang yung kanyang capital file ay masyadong threatening sa ibang mga kababayan. No? Ito na yan. Speaking with you right now, the reason why Attorney Tobac told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At Marami palang kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral Files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press-con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kaya pala mga bayan, no? Kaya pala siya naman ngayon ang pagkatapos kay Kiko Barsaga. Una-una si former President Duterte. Sunod si Vice. Si Kibuloy pa pala. Ayan o, si Kiko Barsaga. Ito naman si Libis ni mga bayan.
Basta wag bumangga, ginigiba. Ayan na. Ayan, so sana nagustuhan niyo ating reaction video no, patungkol dito sa kaganapan sa ating bansa. Lalo na kay Leonardo, kay Congressman Leonardo Libiste at kay Undersecretary Claire Castro mga bayan na sinampan niya ng libel case at sa mga iba pang di umano kay Libiste mga bayan ay mukhang maapektuhan sa kanyang Cabra file o higit pa sa Cabral file. Yan, so hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Adios mga amigo, bye-bye. Salamat.